mga awake na yan. At maging sa lupa, ay ready po sila. At nagturing po yung testimony po nila. Salamat sa Lord na ang ating mga church ay ginamit ng Diyos para maabot ito mga tao ito. At ngayon po yung ginagamit din naman sila ng Diyos. Kami po sa inyong magbaba, Proverbs chapter 5, Kawikaan chapter 5, Proverbs chapter 5, and number 23. Proverbs chapter 5 and number 23. Okay, at alam ko muna no? At na during preaching at hanggang invitation ay wala pong lalabas, ha? Okay, palingan po natin ang ating sarili na bago tayo simula yung preaching time ay jingil na kayo at nakapaligo na kayo. Maligo. Jingil. Babad kayo doon. Gusto nyo. Sa mag-preaching time, stay lang. Okay? Hanggang mag-invitation time. Amen? Of course, ulit, ginawa po ating mga seniors kasi na inaunawaan natin. Kung kailangan nyo, sige po, maunawaan namin. Pero yung mga young, mahirap kayo magawa. Kasi alam mo, kaya nyo magtiis yung 2 araw. Yung hihip. Chapter 5 and 23. Chapter 5 and 23. Inadila po kayo? So, Presidente, ready? Verse 21 po muna. Ay lahat, for the ways of man are before the eyes of the Lord. Wala kang maililihim sa Diyos. Amen? Nakikita niyang lahat. Maliwanag ba? Amen? Binabalak mo pa lang, alam din niya. Yung salita, hindi pa man lumalabas sa bibig mo yung salita, yung sasabihin mo, alam na rin ng Panginoon. Maliwanag ba? The ways of man are what? Before the eyes of the Lord. And He thundereth all His goings. His own iniquities shall take the wicked himself. And maliit na rin niyo? Dahil lahat, and he shall be holden with the cords of his sins. Yung simuli ng gagkapos tayo. Number 23. Lahat niya kayo? Bukas ang tayo niya, ha? 23. Okay. He shall die without instruction. And in the greatness of his folly, he shall what? He shall go astray. He shall go astray. Siya yung mamamatay sa kakulangan ng turo. Hindi kasi siya naturuan. Hindi siya natuto. Okay? Maaaring wala nagturo sa kanya. At sa kadahilan ng kanyang pagkaulog, sa walang teaching, ano nangyari? Maliligaw siya. Okay? Now, kagahapon ay ito sana yung plano ko na i-preach kaninang umaga. Dahil lang ay nagdalawang isip ako, sapagat iniisip ko yung anniversary at ako'y honestly, ako'y naapektuhan nung namatay na bata nung sa NSB. Para sa ayaw kong pakinggan, kasi hindi na pakinggan ko. Nakakadama ako ng awa. At naisip ko yung sakit na dinulot nito sa kanyang mga magulang. Kaya hindi biro-biro yung mga nangyari. Kaya sabi ko, gusto kong magsalita para sa mga kabataan at sa mga batang maliliit na ito na kalong-kalong pa, alaga pa ng kanilang mga magulang. Kaya ang ating mag-usapan ngayong gabi ay para makatulong pa ako sa mga magulang, sa kanunay maunawaan natin, bakit may mga kabataan na iba'y talagang lumaki na halos sa church, pero bandang muli, naliligaw pa. Right. Nawawala pa. At talagang madalas ay talagang lumalayo sa kalooban ng Panginoon.
hanggang sa bandang huli ay sila na rin ang sumisira ng kanilang buhay. Now, ano na ito? Panginoon, ako yung patubayan sa aming pag-uusapan. Ako yung madalangin ni Lord, bigyan ko ako ng kalakasan, ng iyong paggabay. Matulong ko, masabi ko sa iyong mga anak, yung dapat nila po mapakinggan. Naingatan mo bawat pamilya, naingatan mo po yung mga magulang, nabigyan mo sila ng karunungan, at naingatan mo rin po yung mga kabataan namin, at naingatan mo rin po ni Lord yung mga baby na may alaga at kalumpa na kanilang mga magulang. So help me, Lord, na maging pagkapala ko sa iyong iglesia. Muli po, sa gabi po ito, inihiling ko ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, aming basa ito, why children gone astray? Bakit may mga bata na naliligaw? Mga bata na may hingin naman ng mga magulang, pero ba na ulit, yung mga magulang, yung mga bata nito, ay nawawala sa gawain ng Diyos. Lumalayo sa kalooban ng Lord sa ikawawasak na rin ng kanilang sariling buhay. Now, may mga, alam mo ko na magagaling ng mga magulang, no? Yung mga anak nila ay talagang doon na sa church, kung tapos ay ipinangalan. Pero nung nagsilakihan ay walang pag-ibig sa church. Hanggang sa bandang huli talagang nawala na. No? Ang isa naman ay, ang mga anak ay lumaki rin sa simbahan, no? Doon na nagsilakihan, at ang bahay nila mismo ay doon sa church. Naging church. But sad to say, maagang kinuha ng Diyos yung pastor. At ang malungkot, yung nanay yung natira, yung mga anak, ayaw ng church. Sabi ko, huwag sana mangyari sa atin yun. Huwag sana itong mga anak natin, narito lang sa parang narito tayo. Okay? Paano kaya kung tayo ay kunin ng Panginoon? Ito kaya mga bata ito, mag-charters pa? Sana. But why children gone astray? Why children gone astray? Ito ba mga kabataan natin ito? Mga kabataan natin ito? Okay, salamat. Nandito kayo rin umaga. Dito rin kayo ng gabi. Pero kung tatanungin ko kayo ng personal na tanong, yung practical talaga, okay, sa inyong palagay, hanggang kailan kayo mag-stay dito? Anong plano nyo sa buhay? Hanggang kailan kayo tatagal sa Calvary? Kaya ibang sabihin, hanggang mag-rapture? Kaya ibang sabihin na kayo maging faithful unto death? Sana mo mangyari sa atin, yung nangyari sa ibang mga churches. It's why children gone astray. Yun ang aking intention, no? Makatulong ako sa mga kabataan at sa mga batang kalong-kalong ngayon, no? Para malaman nyo kung ano yung dapat yung bantayan at ingatan at layuan sa ganun para talagang manatili kayo dito. Why children gone astray? Number 1, nakatingin ang talata? Siya mamamatay? Tumutukoy doon sa young people na yun? Bakit siya mamamatay? Ang dahil sa kakulangan ng turo. Kasi ba yun? Kakulangan ng turo? Dahil sa kakulangan ng turo, ano? Okay, naging naulul siya. Naging po? Naulul siya. Naging pabaya. At anong nangyari sa bulan? Naligaw siya ng landas. Now, ano yung pinapakita? Number, why children gone astray? Baka lumakas sa church, lumakas sa church. Why? Number 1, they have not been trained. Ano yung number 1? Ano yung number 1? Okay. Di ba lumakas sa church? Bakit? Hindi-train. Yes, lumakas ka sapagkat ang sabi sa'yo, iniasa lamang ang training sa Sunday school. Nakikinig
Kung meron mo sisisihin, bakit naging salbahe, walang yan ang bata, hindi ang pastor ang may kagagawan, hindi ang Sunday school, kundi sino? Yes. Discipline will drive away foolishness. Totoo yun. Sabi ng Bible, okay, yung pamalo ang nag-aalis ng kamangmangan sa bata. Nagbabalat ng kamangmangan ang bata ay yung pamalo ang nagtataboy. But discipline, yes, it will drive foolishness, but discipline is not training. Discipline is not training. Listen carefully. Training is a daily exercise. Ano sabi ko? Okay. Hanggang maging habit niya. Training is a daily exercise in teaching a behavior until it becomes what? Until it becomes a habit. Okay. Hanggang may habit na yan. Isang ginagawa niya isang bagay kahit, anong tawag doon? Hindi mo nainis pero kung saan mo ginagawa, yung bang nasanay ka pagkakalit mo, bitbit mo yung kaninan mo. Nakikinig ka sa akin? Nasanay ka, pagbangon mo, bitbit mo yung hinigan mo, at bitbit mo, at nasanay ka, pagbangon mo, tinitiklop mo na yung hinigaan mo. Nakikinig ka sa akin? Are you listening? Amen? Totoo ito, may mga tao, no, na napalaki ng magulang, na pagkakain, bitbit ang kaninan, pag kumain ng sa Jollibee, kumain ng McDonald's, bip-bip din yung kinahinan. Kahit hindi niya kinahin, kinukuha niya. You see? Bakit? Anong dahilan? Training. Araw-araw siya natulungan ng kanyang mga magulang. Okay? Training. In Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bakit? Naturuan ng bata. Naging habit na niya, kaya kahit anak ka ng pagkatag, hindi siya humiwalay sana ituro sa kanya. Nasanay siya. Are you with me? Amen? Training. Okay. Na naging responsible. Okay. Kumain ka, ligpit mo, hugasan mo. Pagbangon mo, tiktok mo, hinigaan mo. Mami, matutulog ka naman mamaya. Mamaya kayo. Yung bahay ang ibalik. Amen? Amen? Yung paminggalan na tawag doon sa inyo, malapit. Paminggalan na. Lababo, puno. Alam lagi mayroong nag-conference. Punong-puno. Kaya yung mga gata, busog na busog. They have that been trained. Trained. Kaya nga siya, maging doon sa mas lalagdatigil sa mga spiritual na bata. Amen? Kaya nakakatawa yung mga bata na may mga maliit na bata yan. Nasanay siya mag-pray. Kaya pag nakakita ng kumakain na nag-pray, pinag-pray. Nakakatawa, di ba? Kaya nga siya, pinag-pray niya. Ayos niya. Kaya alam niya na masama na hindi nag-pray bago kumain. Kaya nga siya, sabi niya, ang hindi na nag-pray sa amin yung mga baboy. Kaya pag hindi ka nag-pray, you're what? Sapsap ka ng sapsap. Amen? Pray. Bible. Church. Amen, isa? Amen? Palakihin mo sa ministry. Training. Nahabit na niya yun. Na sa lahat ng gawain siya, meron siyang partisipasyon. Amen, isa? Amen? Lumaki, nawala sa Diyos sapagkat ang malungkot, yung binabanggit, sapagkat naglaki ako sa church, nakasanayin niyo na lamang ito, ginagawa pero wala na sa puso mo. Nakasanayin mo na lang. Kaya sana, bagamat lumaki ka rito, pero sana lahat ng ginagawa mo ay talagang galing sa puso mo at para pa rin sa Panginoon. Kaya may kasi, kung bakit tayo, ang prayer ng pastor dito is what? Lord, bigyan mo kami ng
perennial revival. Perennial. Hindi occasion, kundi, Lord, open mo na every service revival. Amen? Na yung mga miyembro ko, pati mga young people ko, nandito na sila eh. Lord, I pray na sana po, hindi mangyari na kasanayan lamang nila ang ginagawa nila. Amen? Young people, ayun na sir, nagpe-pray pa ba kayo pag-gising? Nagpe-pray pa ba kayo bago kumain? Nagpe-pray pa ba kayo pagka kayo aalis? Ha? Sa mga pangailangan ng pamilya mo, nagpe-pray pa ba kayo? Nagbibisa, nagbabasa, ba talaga kayo ng Bible niyo? Ninaanam niyo ba talaga ang salita ng Diyos? Ano yun siya? Yung habit mo talaga. Kapag gising mo, hindi ka mag-pray at hindi ka magbabasa ng Bible. Ano yun siya? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. In Deuteronomy, kaya training is a daily exercise, no? In teaching and behavior. Until it becomes a habit. And you said, yes, becoming an expert sa computer games. Nakikita mo ba kayo? Okay, yung pagiging expert sa computer games and technology or musical instrument, hindi ito training. Nakikinig kayo? Nakikinig kayo? Oh. Kaya mahalaga na tayo magulang, ituturo natin sa ating anak kung saan yung pinakamabuting bagay na dapat talagang matrain siya. Saan yun? Sa mga bagay ng Panginoon. Ano yun siya? Sa mga bagay ng Diyos. Okay. Sabi ng isang magandang pastor, isang ka po yung mga magulang. Ganun sinabi na, minsan, tayo mga magulang, yung bata na 3 years old, 4 years old, 5 years old, yung bang pinapalampakan natin pag magaling mag-dance, kumanta, ano pa, saan pa, pag nagigita-gitara, tutulad-tulad, pinapalampakan natin. Sabi ng pastor, hindi na siyang katwira, sabi niya, pinapalakpakan mo. Dahil kumanta, tumula. Ano yun siya? Declamation. Pinapalakpakan mo. Okay? Pero pagkatapos, pag inutusan mo, anak ko, may sinilas ko, ayaw. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka sa akin? Anak, matulog ka na. Ayaw ka, matulog ako. Ayaw ko tulog. Okay? Kaya sabi niya, mga magulang, comment character, not talent. Amen. Pakalakas ka? Yung talent, yung kumanta siya, tumula siya, yun yung talent. Ang problema, walang character. Amen. Yung malamig, Amen. magaling kumanta, tumutula, magaling mo sa ulo. Okay, ng ABC, pero hindi naman sumusunod. Kaya kung meron ka naman dapat pumili sa kaiswan, yung kanyang karakter. Anak, kuha mo ako ng tubig, kinuha ka ng tubig, parang mo, good. Kasi ito, ano yung tawag doon? Karakter yun. Nakikinig kayo? Amen? Anak, mag-pray ka nga. Nag-pray, good. Parang mo. Comment, what? And not talent. See? So kaya, why children got astray? And number one, they have not been trained sa mga bagay ng Diyos. Okay. Inakala lang ng magulang sapagkat nandiyan ang anak niya, ang bata pa, akala niya lalaki ng maayos siya. Pero hindi siya totoo na training sa kabanalan. Secondly, they have not learned the Bible. They have not learned the Scriptures. In 1 Timothy 3, verse 14 hanggang 15, 1 Timothy 3,
14 hanggang 15. Second Timothy 3, 14. Ano na kayo? Okay, sabi ni Pablo kay Timothy, okay, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. May nagturo lang kay Timothy. And that from a child. Nakati po yan? Yung palang natutuhan ni Timothy ay natutuhan niya kailan pa? Kailan pa yung natutuhan? Na dapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yan ang nalalaman mo kung sa kanino mo ito natutuhan. Number 15. Tayo na. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Nakatinig po? Bata pa siyang maliit, natutuhanan niya ang Bible. At bata pa siyang maliit, natutuhan niya kung paano maligtas. Amen? Amen? Ito yung isang katotohanan na talagang very thankful sa Lord. No? Na talagang iningatan niya yung aking pamilya. No? Okay. Maraming mga tama si Pastor Tana, nakakaawa din mga pastor kids. Kasi masyadong mataas ang expectation ng mga miyembro sa mga anak ng pastor. Hindi nila nawa, yung mga bata yan, para ihubin niya ng mga anak niyo. Kaya isa, sabi nga sa inyo, merong pastor sa Las Piñas, umalis. Kasi, natutsyempohan lagi ng isang miyembro na si Jollibee. Ang pastor, Jollibee lang, nagjujubili lang. Nagjujubili lang, akala mo yun. Yung mga anak niyo gusto mag-Jollibee, yung mga anak mo mas mag-Jollibee. Parang hindi ba na? Kaya sa tama siya, isa nakakawin ng mga pastor, sobrang taas ng expectation sa kanila. Okay? Akala nila, basta sa gano'n ng pastor, talagang okay na. Nung pareho din ang anak niyo. Okay? Ganun pa man, I very thankful sa Diyos sapagkat ang mga anak ko ay talagang nakita kong naligtas at involved sa ministry. Kaya nga siya, ang naging manulong ko pa, member natin. Aking pagpapala, kailangan na kanimot tayo. Diba? Kaya talagang malaking kasi. Kaya nga siya, minsan ang problema din, gano'n. Okay. Sapagkat yung pastor, doon ay pinanganak ang mga anak sa church, doon nakatira, doon pinanganak, doon nagsilakayan, ang malungkot, lumaki yung mga anak, hindi ligtas. Kaya isa, hindi ligtas, hindi nag-check yung kaligtasan. Diba, why children gone astray? Ano number 2? Hindi natuto ng salita ng Diyos. No, si Timothy, natutuhan niya ang salita ng Diyos, okay, nung bata pa siya, at maliwanag doon sa 1 Timothy na mismo ang nagturo sa kanya ng Word of God ay sino? Yung kanyang nanay at yung kanyang lola. Ano pangalan ng nanay at lola? Eunice and Lois. Okay. Kaya, listen nyo siya, lagay ko nila. Kaya, don't think that once a week in Sunday school is going to do the job. Pakalakas nga? Don't think that each week in Sunday school is going to do the job. Bagkus talagang halos pang-araw-araw ang ating mga anak bahalagang napapakinggan at ipinababasa, ipinapaunawa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Higit siya lahat yung paano maligtas. Nakikinig kayo sa akin? Nakikinig kayo? Kaya mo ba? Ipaunawa ang mga anak. Nagsilaki niyo rito pero hindi
sapagkat dito kayo naman kayo ay pupunta kayo sa langit. Nakikinig ba kayo? Sigurado ka ba anak na meron kang personal na relasyon kay Kristo Jesus? Sigurado ka ba anak na ikaw ba talaga nagsisi bilang isang makasalanan? Sigurado ka ba talaga anak na si Kristo yung talagang tinanggap silang palagayanan na iyong tagapagligtas? In Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 9. Saan niyo po ako muli? Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 9. Alright, sabay-sabay tayo. Ready? Okay, nakita po niyo? Alright, verse number 4. Verse number 4. Ready? Like that. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Number 7, and thou shalt teach them diligently unto thy what? Unto thy children. Now, sino ang kausap ng Diyos? Mga magulang. Sino ang kausap ng Diyos? Pakilabas. Sino ang kausap ng Diyos? Yung mga magulang. Anong sabi ng Diyos sa mga magulang? Thou shalt teach these words diligently unto the children, and shalt talk, and thou shalt talk of them when thou sittest in thine house, and then when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Nakatayin mo? Talagang masikasig na pagtuturo ng salita ng Diyos. Iwanan ba? At ang mga magulang ang ibig pangunahing halimbawa sa kanila. Kaya nila bakit mga magulang? Kung kayo mabubuting tao magaling kayo makipagkapwa tao, kung kayo ay magaling magsalita, magturo sa ibang tao, kung kayo magalang sa ibang tao, kung kayo mabait sa ibang tao, dapat higit lalo kayo mabait, magalang at mahinahon sa inyong sariling pamilya. Huwag mangyari na magaling kayo sa ibang tao, pero hindi kayo magaling sa sariling pamilya. Wow. Ay siya, kung sa loob ng church na ito, good Christian kayo, be sure na maging sa bahay mong sarili, good Christian ka. Sa ganun talaga kapani-paliwanag ka sa iyong mga anak. Hindi nila masabing ipokrito ka. Nakikinig ba kayo sa akin? Hindi ba sila masalita ko sa anak, pero alam nila sa anak ko. Iba siya sa amin, iba siya pag nasa church, iba siya pag nasa bahay. Nagkakainin pa tayo. Number 3, Proverbs 13 and verse 20. Proverbs 13 and verse number 20. Why children gone astray? 13:20. Sabay-sabay tayo. Ready? Basa. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Now, young people, sino ang mga kabarkada mo? Sino ang mga tinatawag mong BFF mo? BFF ba yun? Tama ba? BFF ba yun? Ano siya BFF? Best Farman? Sino ang mga barkada mo? Sino yung tinatawag mga BFF mo? Sino yung mga kasama mo araw-araw, oras-oras?
Tandaan mo, kung sino ang makasama mo, ganun ka rin. Magiging ganun ka. Ha? Okay? Now, ilang klaseng tao ang pinagpag-usapan dito ng kabarkada? Wise and then what? Wise and what? Fool. Now, yung bang mga BFF mo, wise bang manatawag? Or fool? Sa Tagalog, lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao, ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mamakiwat, mangyayari, mapapaliwat. You see? Imagine yung sakit ng kalooban ng may-ari ng gustan. Nakikinig sa akin? Akala niya, naswerte siya. Barkada niya, mga batang malakan niya. Marami mo lang binasa bago kong salita sa inyo eh. Kasi yun ang ibig sabihin. Siguraduhin mo na makasama mo, hindi magpapahamot sa iyo. Okay? Now, why children gone astray? Number 3, they have bad friends. Uling pangatlo, bakit naliligaw kung maraming kabataan? Anong dahilan? Nakalakas? Na barkada sa mga masamang barkada. Kaya tandaan ng magulang, when your children hang around the wrong friends, they turn out like their friends. Okay? Kaya kung gusto mapahamak yung mga anak, mapahamak ka rin, babayaan mo sila. Kung sino gusto nilang piliin. Pero dahil kung binabagay baka, yabi ko, huwag mong hayaang mapiliin, kaya ikaw ang mamili kung sino maging barkada mo. Be sure they are not wise, not foolish. Amen. Mga ligtas, Kristiyano din. Okay. Lagi binabanggit, mga magulang, hindi masama at huwag kayong matakot na magtanong kapag nagpapaalam ang anak mong aalis. Tanong mo, saan ka pupunta? Nakikinig ka sa akin? Hindi masama. Ano yung pangalawang tanong? Sino mga kasama mo? Ano yung pangalawang tanong? Anong oras ka uuwi? Amen. Ano yung sila? Hindi masamang malaman kung saan siya. Hindi mo na kung nakakasama sa nasulog o nasa ano ba? Nakikinig ko ba kayo sa akin? Hindi masama. Alam natin yun eh. Amen? Amen? Napakasakit sa kalooban kung mapahamak sila. Pag nagtagumpay sila, masaya sila. Pag nagbigo sila, masakit lang higit sa ating mga magulang. Walang pakialam dyan yung mga bitbahay ng mga kalooban sila. Tayo ang magdadala sa buhay. Amen. Kaya alamin mo ulit kung sino kayo makasama. Kaya may kasi, kung nabagay pa magulang, hindi pwedeng lahat pwede. Hindi masamang humindi pag alam mo ikapapahamak nila. Maliwanag ba? Amen? At mga anak, kung pinahindihan mo kayo, tatanda nila, ito'y para din sa inyong ikabubuti. Higit namin alam kung ano ang mabuti sa inyo. Maliwanag kayo. Walang masabi sa inyo. Walang naging talo ikasasama ang magulang mo sa iyo. Wala. Lahat tawang ikabubuti mo. Number 3, they are rebellious. They are rebellious. Sabagat hindi maaaring naturuan, sa bandang huli, naging rebel. Okay? Kaya nga maaga pa, makikita mo kapag ang anak mo ay nagre-rebelde. Maaga pa, makikita mo yun eh. Yung si diningit-dingit pa lang ay umaayaw na sa ginugusto mo para sa kanya. At kung ano yung gusto niya, yun ang masunod. Huwag mo babayaan. Huwag tayong matakot sa kanilang pag-iyak. Nakikinig ba kayo? Hindi mamamatay sa kanilang iyak. Kung alam mo makakasama sa kanya, iyak mo niya. Amen, guys? Amen? No, amen? Okay, ito maayaw makinig. Amen. Nakakalungkot yung tuwan-tuwa kayong aso. Ang galing ng aso.
Saya, huwag mo tubig. Pagpasain ka. Nasabi mo aso. Maglaba ka na. Laba. Pag yung anak ko, ayos mo na. Naturuan mo yung aso, di mo turuan yung anak. Mas magaling ang aso. Amen. Ito, hindi ba? Hindi pwedeng gano'n. In Proverbs chapter 13, 11 to 14, tira niyo po mga kapatid, ang ating Bible. Ito po'y prophetic. Ito po'y tumutukoy din sa maraming tao, no? Ito po'y nilalarawan exactly sa maraming tao, no, prior to the second coming of Christ. Tingnan niyo po, Kawikaan chapter 13, 11 to 14. Ang tingin ng chapter 13, 11 to 14. Now, verse number 11, ano sabi? There is what? There is a generation that curseth their father and doth not bless their mother. Nakita po? Nakita ba? Isang generasyon niya na pinapag-usapan na kanilang inaalipusta, minumura yung sariling ama't ina nila na naglulong sa kanila. Can you imagine that? Kapag hindi mo naturuan ng ating mga bata nito, lalaki sila na walang respect. Maliwanag ba? Walang pagrespeto, walang pagsunod, walang paggalang sa mga magulang. And let me remind you, ito po'y violation ng ikalimang utos ng Diyos. Amen. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Honor thy father and thy mother. Amen? At anong batas ng panahon ng Old Testament? Sa mga anak na hindi gumagana sa mga magulang, binabato hanggang mamatay. Nakikinig mo ba kaya? Oh. Ano pa sabi sa verse number 12? There is a generation that are what? Pure in their own eyes and yet is not washed from their filthy. Ano pinag-usapan? Self-righteous. Ano pinag-usapan? Hypocritical generation. Nagmamagaling pero walang ipagmamagaling. Ano pinag-usapan niya? Maliwanag ba? Nasa kanilang paningin, mas marinis sila kaysa ibang tao. Hypocrite. Samantalang walang paggalang sa mga sariling mga magulang. Nakikinig mo ba kayo? Amen. Huwag namang mangyari ito sa atin. Okay. Ano ba sabi? Number 13, there is a generation that what? How lofty are their eyes. At ano pa? Their eyes are what? Laging nakatingala, laging nakaganon. Ano lang pag-usapan? Mga hangkong, arrogante generasyon. Amen. A proud and what? Arrogant generation. Na huwag natin kalimutan, God hates pride. Ang pride, ang pamamataas ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Sabi niya, itinataas ang Diyos at nagpapakababa, tatapos yung nagpapakababa ay kanyang itinataas at yung nagpapamataas kanyang ibinababa. And pride cometh before what? Destruction. Bago kawasakin ng Diyos, kakakitaan ko muna ng kataasan. Lagi mo talaga, wala tayong pwede pagmalaki. Lahat ng meron tayo, natanggap lang natin mula sa Diyos. Amen? Amen? Ano mga oras, pwede yung pwede yung kunin ng Panginoon. Iba na ba? Saan ka man makarating? Narating mo lang yung sa bakit may Diyos na naglagay sa iyo diyan. Bakit huwag kang mataas? Bakit huwag kang magiging parang napakarunong? Amen, isa? Kaya, one children gone astray. Ano yung kaapat? They are what? They are rebellious. Sila yung tinutukoy ng Panginoon sa mga huling generasyon. Okay? This is verse 14 pa. 14. Kaya nga, there is a generation whose teeth are what? Swords. And their jaws teeth as what? Knives to devour the poor from off the earth and the needy from among men.
generation. You see? Cruel and what? Oppressive generation. Malupit at mapanggipit na lahi. These are the big and greedy people na nasa matataas na posisyon ng lipunan at doon na nagsiyang yung mga politician na yun. Amen? Kaya tayo bilang Kristiyano, huwag kayong tagahanga ng mga yan. Wow. Kung nakatapos kayo ng pag-aaral, hindi yung politiko nagpaaral sa inyo. Ang Diyos yan. Wala kayong utang na loob sa kanila. Sa Diyos kayo may utang na loob. Huwag kayong maging alibi ng mga tao na yan. Amen ba siya? Huwag tayong paggaling sa kanila. Rebellious. Suwail, deplorable heart. Okay? Walang paggalang, walang pag-ibig sa mga magulang. Huwag tayong maging mga anak na isang may mga anak na mas mataas pa magsalita sa kanyang magulang. Na parang bang yung magulang yung lumabas sa kanya. Huwag mangyari yun. Amen isa? Amen? Huwag kang maging anak na ayaw susunod. Agin ba ka sa akin? Kasi nakakakita ko niya. Sabi ko, huwag sana may member akong ganun. Na kung magsalita, ayaw susunod. Di ko gagawin yan. Nakita ko, iba rin tinutukoy sa Bible na forward heart. Ano tawag sa Bible na? Forward heart. Sa Tagalog ay suwail na puso. Suwail na puso. Forward heart, hinanap ko yun. Forward heart, nakita ko yun doon sa Deuteronomy na forward is not willing to yield or comply with what is required. You see, na pag may pinapagawa ko lang, ayaw ko, hindi ko sunod, hindi ko gusto yan. Ayaw ko niyan. Unruly, rebellious, disobedient. Huwag mangyari sa akin. Amen. Amen, isa? Amen? Bata ka pa, matuto kang maging mapagpakumbata. Sa ganung paraan, isang araw, itataas ka ng Panginoon. Huwag mong kalimutan, isang araw, mag-uutos ka rin. At masakit sa iyo kung hindi ka susundin. Isang araw, mamumuno ka at masakit kung pagre-rebeldihan ka ng pamumunuan. What you sow, you will reap. Amen. Don't forget that. Ano mang itatanim mo, aanihin mo sa susunod na araw. Okay? Kaya ngayon pa lang, magtanim ka ng mabuting bagay. Magtanim ka ng mga bagay na spiritual para doon sa walang hanggan. Why children can stray? Yes, they are rebellious. Number 5, they have gotten into sorcery. Tapos na. Sorcery means what? Witchcraft. And sorcery came from Greek word na what? Pharmakeia, di ba? Pharmakeia. Pharmakeia. Pharmakeia, in English, pharmacy, di ba? And pag nakita niyo sa ng sorcery, sa Revelation, it means what? Drugs. Okay? Alright. Now, hindi lang ito tumutukoy sa drugs. Ano? Kung bakit may mga batang na lumalaking rebelde, matigas sa ulo, matigas sa kalooban, bagamat Kristiyano, nakikinig kayo? Bisa nagsila ka sa church, pero may pagka-rebelde. Okay? Anong ikalibang dahilan? They gonna say, they have gotten into sorcery. Okay, Isaiah 47, number 12. Ayun. Basahin natin muna sa Pinis, tsaka natin basa sa Tagalog. 47, 12? Okay. Yung mga magulang ba natin nakandyan, may Bible? Yes. Alright. Mga bata, 47, 12. Okay. Nakita niyo sa sorcery? Kaya stand now with thy enchantment and with the multitude of these sorceries wherein thou hast labored from thy youth, if so be thou
engkanto. Tumayo ka ngayon sa iyong mga engkanto at sa karamihan ng iyong panggagawa. Engkanto is enchantment, panggagawa is sorcery. Na iyong ginawa, kailan mo ginawa yung panggagawa at enchantment? Mula ng iyong kabataan. Kabataan ang tinutukoy dito. Yung kabataan na involves sa enchanting and sorcery. Okay? Dahil sabi ko kanina, sorcery ay galing sa Greek word na katumbas ay pharmacy. Pero huwag natin kalimutan, yes, hindi lamang drugs. Okay? Yung drugs ay what? Nagdudulot ng what? Di ba? Addiction. Tama? Addiction ay hindi kayang pigilan ng iba. Addiction na nagko-control sa tao. Addiction na naging kaya kung bakit nagbabago yung behavior ng tao. Tama ba ako? But definitely yun, hindi lamang drugs. Okay? Hindi lamang drugs. Sapagkat may mga bagay na akala ng marami na magulang at kabataan ay libangan lamang pero nagiging addict sila. Libangan pero nagdudulot ng addiction na hindi nila kayang makontrol sa pagbagas ngayon sila ang nakokontrol. Okay? Ano yun? Bakit ba ni Justin? Yung mga iba mo. Nakita yun? Demonic yan. Nakita yun? Isang demonic. Sorcery yan. Demonic yan. Okay, ano ba yan? Kita mo ba yun? Yung mga tulog ni brother ano? Marami yan. MOBA. Marami yan. Okay? Listen, Christian. Huwag mo sabihin na can you imagine? Laro, pero anong pangalan? Anong pangalan laro? Ano yung bilayan? Isa yan sa name ni Satan. Demonic yan. You see, demonic yan. Okay? Ang tawag nila, demon toys. Kakita mo yung mga bata ngayon, maliit pa ng malaki. May matigas sa ulo, may pagkariberde. Kaya nasabi pa ng iba, tatrams. Ang tatram ba yun? Ang tatrado. Listen, alam ko sinasabi ko. Kaya gusto kong ipaunawa sa iyo. The devil uses all kinds of technology and certain movies to influence your children. Okay, yung bang mga laro na yan, nagkataon lang? Nakikinig kayo? Yung bang mga games na yan, akala mo di ba coincidence lang? Hindi po. Ito po'y intentional. Ito po'y intensyon na ma-influensyahan, makontrol ang ating mga anak. Nakikinig kayo? Either of the two, ma-possess or ma-obsess. And mostly sa mga Christian, hindi naman kayo ma-possess, pero what? Obsessed na sila. Hindi na nila makontrol. Nakikinig ka sa akin? Are you listening? Wala makakakita ka ng mga may pamilya na, pero nakababad pa rin sa mga yan. Pinag-aaway ng mag-asawang isang niya. Kaya nga, as a bilang magulang, you have to be very diligent, no? To keep your children safe. Amen, Christian? Keep your children safe. Nakikinig ba kayo? Amen. Okay, now, alam ko marami sa inyo naglalaro niyan. Tatanungin kita, adik ka na ba dyan? Nakikinig ka sa akin? Kung sabihin ko ba ng mukha sa'yo, adik ka dyan. Tanda mo, pag nagalit ka, Amen. adik ka. Amen. Sabi ko, tanda mo, pag nagalit ka, adik ka. Right.
yung mga drug addict, sabihan mo ng mukhang addict ka, galit siya, hindi ako addict, user lang ako. Kaya nagahuli mo kami, kanina. Ano, hindi ba? Kung hindi ka addict, bakit hindi mo matigilan? Amen? Di ba? Huwag yung hayaan yung malilit na bata, libangin nyo dyan. Ano ba? They have gotten into sorcery. Number 6, they don't care. Idagdag ko na ng mga dyan. They don't care. Ano meron pa ako? They don't care. Romans 3:18. Romans 3:18. There is no fear of God before their eyes. Kita mo? Kaya anumang sabihin mo sa kanila, pinaalalahanan. Ha? Okay? Magsibalik kayo. Hinahanap kayo. Ha? Mga anak, oy anak niya, bata na, balik kayo sa church. Hinahanap din ang mga member ng tatay niyo. Bakit? Babalik lamang ba kami? Dahil lamang sa mga members? Nakikinig ba ka sa akin? Yun ang katiwiran nila ngayon. Nakikinig kayo? Anong klaseng katiwiran nila? Anong tawag ano yan? Bakit na sa akin? Hindi ko sa pa. They don't care. Ngayon, yung mga napag-aralan natin, yung mga naitulong ko sa inyo, dadalhin niyo ba sa inyong puso? Ha? O pagkatapos ng lahat ito, kakalimutan niyo. At ang katiwiran niyo yung I don't care. Now, kapag ang katiwiran mo, I don't care, ang dahilan, wala ka ng takot sa Diyos. Amen. Bakit sinasabing they don't care? Because there is no one? There is no fear of God before their eyes. Alam mo, para yung isang tao, wala takot sa Diyos, at they don't care, sila pag-usapan, isa lang ang ibig sabihin, wala kang espiritu ni Kristo. Okay? Wala kang espiritu ng Diyos. Sapagkat hindi ka anak ng Diyos. Amen. Hindi ka ligtas. Kaya mo nasabi, I don't care. Kaya mo hindi alintana kung wala ka lang sa church, kung sino mo na nagkahanap sa iyo. Kaya nga, hanggang kailan ka mananatili sa church? Ha? Ano ang plano mo bilang isang Kristiyanong totoo? Hanggang kailan ka tatagal dito? Sana nga, hindi lang dahil narito ang magulang mo, narito ka rin. Sana nga, kaya mong patunayan at ipaabot sa Diyos ngayong gabi, na Lord, ako'y narito sa church, hindi sapagat narito yung mga magulang ko, ano man ang mga anak, mananatili ako sa iyo at sa iyong church. Amen? At yung ating mga napag-usapan, sabi Lord, totoo yan. I submit. Totoo yan. Tanggap ko yan. Amen po, aking Panginoon. Tayo natin tuloy mo lang.